everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang best pageant of the year? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, 2 days to go, 2025 na. So, namnamin na muna natin yung taong 2024, yung mga nalalabing araw niya. At pag-usapan natin ngayon kung sino nga ba ang best pageant of the year. So, balikan natin yung mga pageants sa female and male pageant. So, unahin na muna natin yung male pageant. So, sino nga ba ang best pageant of the year para sa taon na to? So, meron akong 3 pageant na napili bilang male pageant na talagang masasabi ko, oy, in fairness sa kanila ha, the best pageant sila ngayong taon na to. Unahin na muna natin yung Mr. Global. Yes, siya yung aking pangatlong male pageant. So, para sa akin, ang male pageant ng Mr. Global, masasabi ko this year ay talaga namang winner. Yung ipinakita nilang production at yung mga kandidato na talaga namang masasabi ko ang gugwapo nila. At napanood ko to ng live dito sa Thailand at masasabi ko in fairness ha, ang ganda ng venue, ang laki ng stage at ang galing ng mga kandidato. So para sa akin siya yung pangatlong best pageant of the year para sa taon na to, kung saan ang nanalo ay Mr. Philippines. So, diba? So, nakakatuwa dahil hindi biro yung pageant ng Mr. Global at congratulations, syempre, sa nanalo. And then, para sa akin, ang pangalawang best pageant of the year ay ang Mr. Supranational. Yes, iba ang pageant ng Supranational. Gusto ko yung production na ibinigay nila sa atin. Gusto ko yung mga lalaki doon, nakamaong, tapos naka-t-shirt, tapos may daladalang watawan. Parang ang ganda nilang tignan. Sobrang lalaking lalaki, simple pero nandoon. Grabe ha, ang guguwapo talaga nila. So in fairness sa pageant ng Supranational para sa lalaki ay talagang masasabi ko thumbs up ako para sa kanila. And then siya yung tipong pageant na aabangan ko uli sa susunod na taon. Diba? So yun, in fairness. And then of course, ang number 1 sa akin ay ang Mr. International na based in Thailand. Yes, in fairness. Ang daming kandidato, tapos ang gugwapo ng mga candidates, at in fairness ha, yung nanalo nila talagang masasabi ko, I love it. At hindi lang yon, dahil sa mga kandidato kaya sila nag-number 1 sa akin, dahil yung production talaga nila na ipinakita nila sa buong mundo ay kapanapanalo talaga. Glossy at talagang masasabi ko in fairness sa kanila, ang galing ng mga kandidato. Lalo na si Mr. Indonesia na kung paano sumagot na masusurprise ka. May ganito talagang mga tawag dito, kagagaling na lalaki. And then, nandoon din na grabe yung nanalo. Ay nako, masasabi ko sa inyo, pag nakita nyo sa personal, talagang sobrang kwalidad. At ganun din yung last year na si Kim. Ay my God, talagang sila yung masasabi kong best pageant of the year para sa akin. Pero sa'yo, sino nga ba? I-comment mo yan. And then, punta naman tayo sa female. Okay? So, syempre, maraming mga pageant na naganap. Andiyo dyan ang Miss World, Miss International, Miss Universe, Miss Grand, tapos Supranational, Miss Earth, o diba? Diyos ko, dami-daming pageant. Cosmo, Miss Charm, Diyos ko, hindi lang 8, kundi 10 na yata sila na parang aabangan mo kasi isama mo pa yung mga Cosmo World, isama mo pa yung mga Global, Miss Global, di ba? Grabe, panalo talaga ang pageant. Sobrang winner. Pero sino nga ba ang best pageant para sa akin? So 3 lang ang napili ko na talagang masasabi ko in fairness ha. Gusto ko yung pageant nila. So, para sa 3rd place para sa akin, ang pageant na talagang gustong-gusto ko at gusto ko siyang panoorin
dahil sa ipinapakita niyang glossy ang Miss Charm. So, para sa akin kasi yung Miss Charm, iba yung dating. Sabi ko nga, ma-perfect lang neto yung Miss Charm na talagang, alam mo yon, ma-perfect ng nila yung pageant nila, ay masasabi ko, ang ganda, winner. To be honest gusto ko yung pageant ng Miss Charm dahil glossy, tapos sobrang parang makabago yung ipinapakita nilang format. Tapos gusto ko yung may pa-drawing, tapos kasi sa kanila lang yon, sobrang signature nila yon. Kaya lang, syempre nasira ang Miss Charm dahil hindi sila consistent. Pero yung pinalabas naman nila, yung pageant nila for this year, masasabi ko naman, in fairness, ang ganda ng production. Lalo na siguro pag napaghandaan talaga nila ng bonggang-bongga. Tapos ayusin lang nila konti, in fairness, sa Miss Charm. Isa tong promising pageant na talagang pwedeng kumabog sa lahat ng pageant. At gusto ko sana may pagpatuloy nila to ng mas maayos, mas maganda, mas bongga. Pero gusto ko siya, in fairness. Tapos, pangalawa, syempre, ang Miss Universe. Aminin din naman natin, ang Miss Universe is Miss Universe. Talagang aabangan mo siya taon-taon at talagang maluloka ka sa kanya. Pero kasi, this year, yung Miss Universe, medyo nakulangan lang ako sa mga eksena para sa mga kandidata. Hindi ganun kabongga yung ipinakita nila, ang production. Tapos, parang kulang sila sa eksena at pasabog. Eksena para sa mga kandidata, ano nga ba ang ganap, ano nga ba yung dapat na ipakita nila. Pero yung format nila this year, medyo dismayado ako dahil hindi ganun yung inaasahan ko na magiging outcome ng kanilang pageant. So sana ito talaga ma-perfect din to ng Miss Universe. Pero sa mga napanood kong pageant, sila yung pangalawang masasabi kong gusto ko. Dahil masasabi ko naman na in fairness naman sa Miss Universe is Miss Universe at walang kakabog sa Miss Universe. Diba? So yon. At ang number 1 para sa akin, to be honest, para sa pageant of the year na yung taon na to, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo. Ito ay wala nang iba kundi ang Miss Grand International. Yes, Miss Grand International, masasabi ko in fairness sa pageant nila this year, talagang kinalaro nila ang kanilang mga eksena. Gusto ko yung mga ganap na mga kandidata, ang dami nilang pasabog, ang dami nilang paandar, ang dami mong mapapanood sa kanila na talagang makikita mo yung compete ng bawat kandidata. Andiyo dyan na yung papresko nila sa mga candidates na talaga naman doon pa lang sa fashion show na yon ay bongga. Tapos gusto ko din yung swimsuit competition na ginawa sa Pattaya. Tapos gusto ko din yung national costume competition. Tapos gusto ko yung closed door interview at yung mga iba pang mga event nila. Kung iisipin mo, ang Miss Grand ay talagang punong-puno ng activity yung mga candidates. Yung tipong pag bumalik yung kandidata sa bansa nila, hindi man sila nanalong Miss Grand, ang sasabihin nila, ang ganda ng experience nila, in fairness. And then, of course, sino ba ang makakapagsabi na hindi maganda ang kanilang production number? Opening show pa lang talagang masasabi ko, bongga na, di ba? Talagang pasabog talaga yung Miss Grand, pinagplanuhan, pinag-aralan, at talagang masasabi natin yung stage nila this year, talagang kita mo ang detalye ng paglalakad ng bawat kandidata, at masasabi ko iba talaga ang Miss Grand, di ba? So para sa akin, siya talaga ang kumabog sa lahat ng pageant na female pageant sa buong mundo. Masasabi ko na in fairness sa Miss Grand, talaga truly number 1. So ikaw ba, sang-ayon ka ba sa top 1 ko? So yon, so sila yung aking mga best pageant. So ang male pageant, Mr. International is in Thailand, and then of course para naman sa female pageant naman, ang Miss Grand International, best pageant of the year para sa akin. So yan, and then of course Miss International Queen, hindi pa rin talaga sila wala pa rin kakabog sa kanila para naman sa
transgender pageant, di ba? Talagang masasabi mo, #1 din ang Miss International Queens para sa transgender pageant. So, silang tatlo yung gusto ko na pageant na talagang masasabi ko iba ang ipinakitang galing, production, at syempre yung activity ng bawat kandidata. Talagang masasabi mo na ang ganda ng experience ng bawat kandidata na lumalako dyan sa pageant nila. And tignan natin sa susunod na taon kung sino nga ba uli ang mag-shine, sino nga ba ang talagang kakabog bilang Best Pageant of the Year. And then tignan natin kung lalaban ba yung ibang mga pageant, di ba? Pero ikaw ang tatanungin ko, para sa iyo, sino naman ang best pageant of the year? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.